Hi guys, this is Ana kay Villalobos and it is now currently, anong oras na ba? 6:33 AM and gumising talaga ako na maaga to be able to film this video in the hopes of being able to help yung mga nakaka-experience din ng ganito. For today's sit-down video, we're going to tackle how I handle my anxiety. Ang gandang i-share nito kasi malamang hindi lang ako yung ganito. Na-realize ko na hindi pala ako ready mawala. If there is so much going on your mind, minsan mahirap talaga siyang kontrolin. Disclaimer lang before I start, I personally experience occasional anxiety and it's a normal part of life, kumbaga. Many people worry about health, money, family problems, but there is something that's called anxiety disorder and yun na yung hindi temporary worry or fear na you need to seek professional help. So ano ba yung difference ng dalawa? Occasional anxiety is yung na-experience nating most sa atin pero yung anxiety disorder kasi when your anxiety cripples you or hinders your progress or di kaya yung nakakaapekto na sa mga pang-araw-araw mong gawain, you need to get diagnosed and you need to seek professional help. So itong video na ito is my experience and I'm not someone who can diagnose you. Para malinaw yan before we start. Actually, hindi ko nga alam talaga kung i-up ko tong video na to but I just filmed it just in case magustuhan ko siyang i-post online. But paano ba nagsimula ito? So during the start of the year, actually dala ko siya I have shared with you na nakatapos ako ng planner for the first time in my life in 34 years of my existence. Last year lang ako nakatapos ng planner. May part kasi dito na information where you are asked for your name, phone number, email, mga ganyan. And a part of this, social security number, bank account number, tapos alam niyo yun yung susunod insurance. Parang wait, alam ko may insurance ako pero saan ko nga ba nailagay yung policy ko? Tapos ano nga pala insurance policy number ko? So it all started with that na parang, teka lang, tapos na nga ba ako maghulog dun sa aking insurance? Kasi ang alam ko may 2 years pa ako. So what I did, inalala ko kung saan ko nailagay and ang alam ko talaga, nagsabi ako sa nanay ko tsaka sa kapatid ko na if ever something happens to me, yung aking insurance policy number ay nasa likod ng aking closet. Nandun din yung contact number na aking financial advisor kasi sayang naman yung insurance kung wala nakakaalam and hindi makiklaim. Kaso ang problema, nagpa-renovate pala kami the start of the year. We missed our pest control schedule, nagka-problema ng anay and isa yung mga closet ko sa nakitaan ng anay. So we had to pull it out. Wala akong clue kung ano yung mga details ng insurance ko. Yung dati ko palang financial advisor ay nag-quit na. So may pinagpasahan naman siya and I was able to contact her and naalaman ko na tapos na rin pala ako magbayad just this year. Ito na yung first year ko na hindi na ako magbabayad. Nasa sa akin kung i-end ko or i-continue ko lang, which I chose to continue. But it all dawned on me na yung insurance pala na yon, kinuha ko siya mga ko alam, 24 years old ba ako, mga ganyan, tama ba? Nadalaga ako, so sobrang liit lang nung benefit and kinuha ko lang yun to be honest because pag namatay ako, ayoko na maisipin nila yung pamburol ko, yung mga ganyang bagay. Kasi wala naman akong dependent noon, so I don't really need to have like that big of an insurance na death benefit. Beneficiaries ko are my parents and contingent ko yung sister ko. Pero ngayon kasi iba na, dapat pala palitan ko na yung beneficiaries ko, dapat si Jelly and si Alexei, my 2-year-old son. And just to give you an overview, nag-overthink ng malala ang person kasi I am now 34 years old and my son is just 2 years old. So given that, siguro kailangan pa niya ng guidance ko for around 20 years or so kung let's say matatapos siya ng college around 22, so 20 years pa. Yung iniwan ko dun sa aking death benefit ay hindi sapat para mabuhay siya for 20 years. Well, other than investments and savings, ang dami kong na-realize just by refilling my planner and pagtatanong ng insurance policy number. Syempre, this feeling of anxiety came kasi na-realize ko na hindi pala ako ready mawala. I mean, wala namang ready mawala, but kulang yung mga iiwanan ko, hindi siya sapat. So other than the insurance ko, isa pa sa naisip ko is, syempre ito na, di ba, nag-overthink na tayo, sunod-sunod na yan. If something happens, wala pala akong isang folder ng important documents na pwede kong itakbo kasama ng family ko. Dapat nasa isang waterproof na lagayan na nasa loob ng isang emergency bag na wala din ako. So grabe, di ba? Parang ang dami kong na-realize. Kaya sabi ko, ang gandang i-share nito kasi malamang hindi lang ako yung ganito. And guys, I am not here to instill fear. It's just that alam kong makakatulong ito dahil nga marami din ang hindi prepared katulad ko. So no, I am not instilling fear with this video and if this triggers you, you can X out of my video. But minsan kasi gusto lang nating marinig yung mga gusto nating pakinggan. We need someone to tell us that. So given the situation, ano yung gagawin ko? So dinigest ko isa-isa kung paano ko maa-address yung mga naiisip ko. Number 1 on my list, bakit ka ba na-anxious? Why do you experience anxiety? Because
because you become anxious or even scared if you do not know what to expect, kung anong mga pwedeng mangyari at kailan pwedeng mangyari. So, isa sa mga wishes natin is malesen yung ating mga tinatawag na uncertainties. On the top of my head, I listed everything na may mga questions related to that. Yung mga una kong tatlong na ilista. Number 1 is what will happen to my kid when I'm not around. Number 2, what if there's a disaster? Ano yung mga gagawin namin? Number 3, what if I lose my job? So since I've listed those 3, I tried to focus on the solution and not the problem. Kasi really sorry guys, hindi ko alam kung ano nangyari sa clip na yon. Basta ang naalala ko, nagre-record lang ako, tapos biglang lumabas sa screen ng camera ko, movie stopped recording, and I suspect it's because of my SD card. So now I'm recording sa laptop camera, kaya medyo mababa yung quality. But we are now already doon sa solutions na part kung saan ina-address ko yung mga triggers ko. Yung mga triggers na on top of my head, pwede kong i-share din sa inyo at hindi masyadong personal, kasi hindi ko pwede i-share lahat kasi some are just too personal to share. Now the point kung bakit ko siya inilista ay hindi para mag-focus ako doon sa problema, kundi makapag-isip ako ng solusyon. And for my first question, what will happen to my kid when I'm not around anymore, we updated our insurance policies. So guys, uunahan ko na kayo ha, wala akong ibibigay na financial advisor dito or kung sinong insurance company, kayo na yung bahala mag-research doon kasi mahirap pang masisi. Alam nyo guys, when it comes to insurances, sugal talaga, pero mas maganda na yung may naiwan ka kesa sa wala at all. So yun nga, bukod sa insurance namin na tag-isa nung kami ay dalaga at binata pa, in-update namin yung mga beneficiaries noon, and then dagdag pa kami ng tag-isa pa, isa pa uli sa akin and isa pa uli kay Jeloy. Kaming dalawa ni Jeloy, we diversified, magkaiba kami na insurance company na kinuha pero almost same ng amount ng death benefit. So sa life insurance ko, ang aking beneficiary ay si Jeloy at si Alexei, so that when something happens to me, may makukuha sila. Now si Jeloy naman sa life insurance niya, ang beneficiary niya ay ako at si Alexei. Now pag pareho kaming nawala ni Jeloy, dalawang makiklaim ni Alexei. If and when pumalya yung isang insurance company, dahil kunyari nagkaroon ng problema insurance company yun, meron pang isang insurance company na makiklaiman si Alexei. That is the reason kung bakit mahalaga na magkahiwalay kayo ng asawa ninyo ng insurance. So sa life insurance policy na kinuha ko nung dalaga ako, ang inisip ko lang is para walang problema yung mga magulang ko sa pamburol sa akin, or if meron akong hospital bill na naiwan, covered na yun. Pero kasi nga iba na if may dependent ka. Bago kami magdagdag ng bagong insurance policies, because meron na nga kaming dependent, nag-usap muna kami mag-asawa, magkano ba yung amount na makukuha ni Alexei o need niya pag nawala kami. So ito guys ha, walang standard dito, ito lang yung way namin pag-iisip na mag-asawa. Given that we are both 34 years old and 2-year-old pa lang yung anak namin, siguro by 22 years old, 21, kaya niya na sa sarili niyang paa. So ibig sabihin nun, we need to insure ourselves for 20 years pa. Sa 20 years ba na yun, ano yung kailangan ni Alexei para mabuhay ng matiwasay? Kumbaga, mawala man kami physically, emotionally, hindi siya magkakaroon naman ng lifestyle change. Nandun pa rin kami and present pa rin kami financially. Diba ang sarap isipin ng ganun? Of course, kasama dyan yung magiging gastos niya pang araw-araw, pang kain, yung sa bahay, tapos yung magiging matrikula niya simula elementary hanggang college. And kung gusto niyo pang magpa-extra, pagkatapos naming i-add up lahat yun, we came with this specific amount. Yun yung value ng life insurance policies na kinuha namin ni Jeloy. Pag nawala kami, yun yung amount na makukuha niya, so that walang lifestyle change na ma-experience yung bata. Isa pa sa nakatulong sa amin para mag-decide kung anong kukuning policy at saan kukunin yung policy na yon, inisip namin na yes, 20 years mo kailangan i-insure yung sarili mo. Magkano ba yung dapat mong bayaran in that 20 years? Ang life insurance usually mamamahal yan habang tumatagal. So yung sa kinuha ko, every 5 years nagmamahal. So tinotal ko lahat yon. Naisipin ko sa sarili ko, kaya ko bang bayaran yung amount na buo na yon within 20 years? Now pagka napagdesisyonan mong kaya mo, and then that's the time na i-go mo na siya. Kasi baka mamaya kumuha ka tapos hindi mo alam na nagmamahal pala siya every kung ilang years. Maganda na fina-factor in mo din yun para hindi naman masayang yung iyong kukuning policy. And guys, I am not a financial advisor. I do not have any background when it comes to finances na ganyan. Ganito lang kami mag-isip na mag-asawa, and shinare ko lang sa inyo kasi baka makatulong. So sa tanong na yon, kung ano mangyayari sa ano ko when I'm not around anymore,
Hindi ko man fully masagot kung ano mangyayari sa kanya, but at least I know in myself, mawala man ako, binigyan ko siya ng kapasidad to move freely, do what he wants to do. Meron siyang resources kumbaga. So for the second question, what if there's a disaster? Dito ako medyo talagang semi nagpanik kasi bukod sa anak ko at sa asawa ko na una kong kukunin pag may nangyari, ano pa yung kailangan kong damputin na makakatulong sa amin pagka merong disaster? Unang pumasok sa isip ko ay emergency bag. Emergency bag, nawala kami. At anong laman na emergency bag? Of course, yung mga first aid kit, non-perishable goods para may makain, tubig, batteries, flashlights. Bukod doon, bigla ko ring naisip na yung mga important documents ko ay layo-layo pala. Meron man ako dito sa bahay na mga PSA original and photocopy. Since kailangan ng requirements dito ng ganyan, ng ganito, nagkukulang-kulang siya. So, dapat meron akong isang file folder na hindi ginagalaw na may original, may photocopy, and as well as merong soft copy, yung naka-USB. Tapos, kailangan naka-waterproof siya. Tapos, yun ang isisilid natin sa loob ng emergency bag. Para isang damputan lang sila pag kailangan talagang tumakbo o umalis or mag-evacuate. Huwag nyo na akong tanungin sa laman ng emergency bag kasi hanggang ngayon nagre-research pa ako ng mga dapat na laman ng isang emergency bag. And we're also working on completing lahat ng documents namin sa family, business, yung mga insurance policies na kailangan nakashoot sa emergency bag. And for the third question na, what if I lose my job? And kadalasan tanong yan nating mga nagtatrabaho talaga. Naisip ko lang dito is to prepare an emergency fund. Ngayon guys ha, iba ang savings sa emergency fund. Ang savings kasi, these are for future planned expenses like buying a home, buying a car, yung mga for education, planned expenses yan. While ang emergency fund, these are for situations that are completely unexpected. For example, bigla kang nawala sa trabaho. Ang sabi nung iba, need mo daw na mga worth na 6 months to a year na sahod mo para pag maghahanap ka ng next na trabaho mo, kaya mong buhayin yung sarili mo. Pero actually, walang standard talaga doon. Depende sa inyo, sa lifestyle ninyo. So, magkaiba ang savings sa emergency fund. Kaya, ayan, magsimula na rin tayo ng emergency fund. Now, those are the common triggers na paulit-ulit kong iniisip tapos hindi ko ginagawa ng paraan. So, the next time na sumagi ulit sa isip ko, trigger pa din siya. It has power over me since I'm not addressing it. This time around, I am slowly addressing these triggers para at least next time, you're not a trigger anymore. Actually guys, marami pang triggers but I'm choosing not to upload it publicly because it's too personal. Pero nagtanong ako sa Instagram ko kung ano yung mga triggers nila na nakapapa-answer sa kanila. Ito yung mga kadalasang sagot. Kapag may sakit ang mga anak ko at kahit ako mismo, natatakot agad ako. Anything na health-related like seeing TikTok vids na may ganitong sakit sila or symptoms. And triggers can be as simple as when people only send messages such as my name. For example, may nag-send sa'yo, Anadel. Tapos wala nang laman, wala nang context. So, kahit ako napapaisip din ako dun eh. Yung iba naman sa social media. So, I decided to lessen my social media use and not to use FB at all. Eto, pag andyan na uli si Judith at si Bills Galore. Judith is Judith. Tinatawag lang ng mga tao na Judith. Ayan. Maraming bayarin at habang buhay ka, marami ka pang babayaran. Mga ganong klase guys ng triggers. Please don't come at me saying na sana all, may pang ganyan o may pera, pambili na insurance, may pang emergency fund. Kasi at one point in my life, wala rin akong pang ganyan. I have worked for it since I was in my early 20s. So kung ngayon sana all pa lang siya, you slowly work towards your goal para next time hindi na lang siya sana all. Marami din sa mga nailista ko na solusyon sa anxiety ko ay sana all pa din. But to be honest, maganda na rin nailista ko para pag kaya ko nang i-afford next time or kaya ko nang gawin next time, meron akong babalikan and may solusyon na ako tapos I can execute it already. Hindi siya mananatiling sana all pag pinaghihirapan. So for my number 2, since na-list down mo na lahat ng mga uncertainties na kaya mong isipin on the top of your head, may mga uncertainties talaga na hindi mo kayang maisip agad o ma-predict kasi nga uncertainty sila. But for things na hindi mo mababago, hindi mo kayang kontrolin, wala kang magagawa, you just have to pray. Since ginawa mo na sa number 1 yung preparation sa mga kaya mo i-prepare, number 2, yung mga hindi mo kaya i-prepare, ipinagdasal mo na. After prepping and praying, let go and let God. You enjoy life. Sayang kasi yung panahon na nag-worry ka. And I found this really good quote online. It's nice to think pag masyado kang nagfo-focus, worrying, or overthinking, time is free but it is priceless. You can't own it but you can use it. You can keep it but you can spend it. Once lost, you can never get it back. So are you gonna spend your time worrying instead of enjoying life? Yung numbers 1 to 3 na yun yung ginawa kong steps how I am able to handle my anxiety. And guys, again ha, if you think that your anxiety already impedes your daily routine, you need to
seek professional help. Baka kasi masyado mo naman tinitiis, there are professionals to help you with that. But may nilista lang din ako kanina to add, pag nasa kalagitnaan ka ng anxiety, here's what I do. If there is so much going on your mind, minsan mahirap talaga siyang kontrolin. Do not sit idly para wala kang chance to overthink. There's a saying that says, when the mind is weak, the body should take over. Do any physical activity, kahit pa maglinis ka ng bahay, mag-workout ka, maglakad-lakad ka, anything to keep your mind off of what you're thinking. Redirect your mind. Sobrang powerful ng ating isip that sometimes what we think, we do. What we think, we manifest. Para hindi sayang yung oras nyo kakaisip, learn new hobbies. Ako, ang ginagawa ko, nagjo-journal ako, o di kaya I fill out my planner and think of my schedule, ano pa kayang magandang gawin sa future, yung mga ganyan. And last but not the least, ang isa sa malaking discovery ko last year is that the biggest trigger for my anxiety is my sleep. Sobrang late ko natutulog, and whenever I sleep super late or I am sleep deprived, pagising ko sa umaga, dun talaga nagsisimula yung lahat. When you get enough sleep sa gabi, pagising mo sa umaga, maganda yung mood mo. You do not eat a lot or less cravings, mas marami kang nagagawa at mas planado mo yung araw mo. Super underrated si sleep, and yun nga, isa sa akin na trigger si sleep, baka sa iba makatulong yun. I think I have mentioned everything, and again, I do not know if this video will go live or will be published. I just filmed this in the hopes of being able to help people like me who experiences occasional anxiety. Let me know what other types of video you want me to film for my sit-down videos. Again, this has been Ana Kay Villalobos. Maraming salamat sa panonood, and see you on my next videos. Bye-bye!